Tatlong araw na lang at papasok na po tayo sa isa sa pinaka-inaabangang petsa sa buong Pi Network community. At yan po ay walang iba kundi ang Pi Today. Kung kayo ay mga pioneers na nananatiling aktibo at nakatutok sa mga kaganapan, alam ninyo na ang petsang ito, June 28, ay hindi lang basta celebration. Ito ay isang mahalagang milestone para sa mga updates, feature releases at paglago ng ating buong ecosystem. Ngayong taon, bago pa sumapit ang Pi Today, may dalawang napakahalagang initiatives na kasalukuyang tumatakbo. Ito po ay ang tinatawag na Vibe Coder Campaign at saka ang bagong Slice Testnet Token sa Pi Launchpad. Ang mga ito ay hindi lang basta activity. Ito ay direktang kontribusyon sa pagpapaunlad ng Pi Network bago pa man ang malaking announcement sa Pi Today. Kaya sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang lahat ng kailangan po ninyong malaman para makasali at makapag-participate ng maayos. At ayan, simulan po natin sa kung ano nga ba ang Vibe Coder Campaign at paano ka mananalo ng merch. Pag-usapan muna natin ang Vibe Coder Campaign na ito. Ayan, ito po ay isang napakagandang initiative para maparami po ang mga AI-created apps sa loob ng ating ecosystem. Alam naman natin na ang AI ay isa sa pinakamalaking trends ngayon sa tech industry at gusto po ng Pi Network na mapakinabangan ito. Sa loob lamang ng 4 na araw bago po matapos ang deadline sa June 28, hinihikayat ang mga pioneers na maging bridge o tulay. Ang role po ninyo rito ay maghanap ng mga Vibe coders. Sila yung mga app creators na gumagamit po ng AI para bumuo ng prototypes o working apps. Ang goal natin ay ipakilala sa kanila ang Pi App Studio. Sa madaling salita, ikaw ang mag-i-invite sa kanila na dalhin ang kanilang AI-created apps sa Pi Network. Kaya ito po ang aking opinyon. Napakatalino ng galaw na ito. Imbis na pilitin ng network ang mga devs or developers na mag-build mula sa scratch, ginagawa nilang ecosystem for distribution itong si Pi. Isipin ninyo kung ikaw ay isang developer na gumagawa ng app gamit ang AI, saan mo ito gustong i-distribute? Sa isang platform na wala pang users o sa isang network na may 60 million plus na engaged users? Siyempre, ang Pi Network ay nag-aalok po ng infrastructure, payment gateway, identification verification, at saka ads na built-in na. Napakalaking bentahe po ito para sa mga developers. Kung makakahanap kayo ng mga ganitong creators, i-share lamang ninyo sa kanila kung gaano kadaling i-connecta ang kanilang apps sa Pi. Pagkatapos po ninyong mag-post sa mga social media communities, isubmit lang ang link ng inyong post sa Vibe Coder button sa loob ng mining app. Kapag nagawa po ninyo ito, may chance kayong manalo ng exclusive Pi Network merchandise tulad po ng mga jackets at saka sweaters. Ayan. Nakikita po natin dito sa larawan ang mga Pi Network merchandise na yan, ang mga jackets at saka sweaters. Hindi lang ito tungkol sa merch. Ito po ay tungkol sa pag-expand ng utility ni Pi. Kapag mas marami pong apps, mas maraming paggagamitan ng ating Pi. Kaya mas maraming utility, mas nagiging real ang value ng ating ecosystem. Ayan, dito naman tayo kay Slice Testnet. Bakit mahalaga ang Slice Testnet sa Pi Launchpad? Yan, kamakailan lamang inilabas po ng Pi Launchpad ang kanilang test token nito sa tinatawag pong Slice. Kasama nito ang improved participation flow at saka updated na model. Marahil itatanong ninyo, bakit pa kailangang mag-test? Ang sagot ay simple lamang, para maiwasan ang anumang aberya sa hinaharap. Ang test launch na ito ay idinisenyo para ayusin ang mga issues na nakita noong unang test launch. Gusto ng network na matutunan nating lahat kung paano gumagana ang Launchpad sa isang safe na environment. Tandaan po natin, ang Slice token na ito ay gagamitin lamang sa loob ng testnet at hindi kailanman papasok sa mainnet.
Ito ay paraan po ng network para makakuha ng data at saka feedback mula sa atin, ang community. Ito na po ang aking opinion dyan. Ito po ang pinaka-crucial na parte. Minsan ang mga pioneers ay masyadong excited sa token launch. Pero nakakalimutan natin na ang platform, mismong platform ay kailangan po ng stress testing. Ang Slice Launchpad ay hindi lang tungkol sa pag-test ng button. Tungkol po ito sa pag-validate ng use case. Kapag nag-engage kayo sa Slice of Pie app, binibigyan nito ang network ng data kung ang produkto ba ay talagang kapaki-pakinabang. At heto ang maganda, kung magiging active kayo sa engagement sa loob ng app habang nasa launch period, maaari kayong makakuha ng percentage bonus sa Slice tokens ninyo. Isipin ninyo ito bilang isang simulation. Kung sa testnet pa lang ay marami na tayong natutunan, mas magiging smooth ang transition natin kapag totoong mainnet token launch na ang usapan. Kaya huwag po nating sayangin ang pagkakataong ito na maging beta tester ng isang system na posibleng maging standard ng ecosystem sa susunod na mga taon. Ngayon, ano naman ang tamang proseso sa pag-participate sa Slice launch? Dahil marami ang nagtatanong kung paano ba talaga ang tamang flow, ay nandito po ang hakbang. Yan, ang step-by-step na gabay para hindi po tayo maligaw. Ayan, ito ang una kung saan ay buksan po ninyo ang inyong Pi browser at pumunta sa Launchpad. Pangalawa, i-review ninyo ng mabuti ang test token at kung anong klaseng project ang nasa likod nito. Huwag pong basta-basta mag-commit. Subukan munang mag-engage sa Slice of Pie app. Tingnan ninyo kung ang app na ito ay may silbi o kung gagamitin nyo ba ito sa totoong buhay. Iyan ang punto ng Launchpad para malaman kung ang project ay worth supporting. Pangatlo, kapag nag-decide na kayong mag-commit, piliin ninyo ang amount ng test Pi na nais ninyong ilaan. Pagkatapos ninyong kumpirmahin ang payment, makikita ninyo ang fair access hold o yung Pi stake. Otomatikong ika-calculate ito ng Launchpad. Kaya malinaw sa inyo kung magkano ang total, yung stake, at yung commitment. Yan. Sa aking opinion, napaka-transparent ng process na ito. Ang pagpapakita ng hold, commitment, at total bago ang confirmation ay isang malaking upgrade para sa user experience. Dahil test Pi lang ang gamit natin, ito na ang best time para magkamali at magtanong. Kung makita ninyo na may malabo sa flow o kung may feature na mahirap gamitin, i-report ninyo agad ito sa feedback channels. Ang inyong feedback ay direkta nating ibinibigay sa developers para mas mapaganda pa ang Launchpad mechanism bago ang totoong mainnet launch. Ang engagement ninyo bago at pagkatapos ng commitment ay hindi lang para sa bonus tokens. Ito ay para rin sa project owner na makagather ng feedback kung tama ba ang direksyon ng kanilang app. Ayan, paano naman po makakatulong ang ating aktibong partisipasyon sa pag-grow ng Pi ecosystem bago sumapit ang Pi Today? Ayan, highlight lang natin yan. Malapit na po ang June 28. Ang Pi Today ay hindi lang isang araw ng pag-celebrate. Ito ay isang moment para makita natin ang direksyon at priority ng network. Sa pag-participate natin ngayon sa mga kampanyang ito, nagbibigay tayo ng signal sa network na tayo ay isang community na handa ng gumamit ng mga totoong utilities. Ang pag-expand ng app utilities, community growth, at ecosystem development feedback ay mga pillars ng ating tagumpay. Kapag ang mga pioneers ay aktibong nag-i-engage, nagiging mas attractive si Pi sa mga developers sa labas. At kapag mas maraming developers ang pumasok, mas lalong lalawak ang ecosystem. At ang aking opinion naman dyan ay sa totoo lang, ang ecosystem na walang users ay walang value. Ang ecosystem na puro users pero walang apps ay wala ring value. Ang Pi Network ay sinusubukang i-bridge ang gap na ito. Sa pamamagitan ng Vibe Coder Campaign, dinadala natin ang mga builders sa ating bakuran. Sa pamamagitan naman ng Launchpad Testnet,
tinuturuan natin ang community kung paano maging matalinong investors at saka users. Sa nakikita ko, ang mga hakbang na ito ay hindi isolated. Lahat ng ito ay nakaturo sa isang mas malawak na goal. Yan ay ang maging isang fully functional, utility-driven decentralized ecosystem. Kaya bago po sumapit ang Pi today, sana ay maglaan tayo ng konting oras. Hindi ito kailangang maging full-time job. 15 to 30 minutes a day, sapat na para mag-test ng Launchpad o mag-share ng impormasyon tungkol sa Pi App Studio. Ang contribution ng bawat isa ay may malaking epekto sa momentum natin. At ayan, sa kabuuan, gusto ko lang ipaalala na ang bawat pagkilos natin sa loob ng ecosystem ngayon ay may kinalaman sa kung gaano kabilis tayo makakarating sa ating mga goals. Ang Pi Today 2026 ay isa sa pinaka-importante nating milestone ngayong taon. Huwag nating hayaang lumipas po ang June 28 na hindi tayo nakapag-contribute sa kahit anong paraan. Sana ay malinaw na sa inyo ang mga steps para sa Vibe Coder at saka sa Slice Testnet. Kung may mga tanong kayo o kung may gusto kayong i-share na experience sa pag-test, i-comment lamang po ninyo sa ibaba. Kaya maging proactive, manatiling maalam at patuloy tayong maniwala sa vision ng Pi Network. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood at maaaring panoorin na rin po ninyo sunod ang recommended video natin dito.